Ang nakatanggap ng awa ay matutong magpatawad. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga sundalo, pulis, Coast Guard, firefighter, jail officer, at lahat ng nasa serbisyo, mga retirado, at sa inyong mga pamilya. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Tuesday, March 10, 2026, ng ikatlong linggo ng Kwarisma. Ang mga taong nasa serbisyo ay may mabibigat na responsibilidad. Araw-araw ninyong hinaharap ang iba't ibang tao, tensyon, at mga sitwasyong hindi madali. Dahil dito, minsan madaling pumasok sa puso ang galit, sama ng loob o hinanakit. Ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin na kahit mahalaga ang disiplina at hustisya, hindi dapat mawala sa ating puso ang awa at kakayahang magpatawad. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat na Propeta Daniel, chapter 3, verses 25, 34 to 43, nananalangin si Azaria sa Diyos sa panahon ng matinding pagsubok ng kanilang bayan. Hindi siya naghahanap ng masisisi. Hindi siya nagdahilan. Sa halip, buong pagpapakumbaba niyang inamin ang pagkukulang ng kanilang bayan at humingi ng awa ng Diyos. Parang sinasabi niya, Panginoon, nagkamali kami. Ngunit huwag mo kaming pabayaan. Ito ay paalala sa atin na lahat tayo ay nangangailangan ng awa ng Diyos. Walang perpekto. Kahit ang mga taong nagsisikap maglingkod ng tapat sa kanilang tungkulin. Para sa mga nasa serbisyo, mahalaga ang pagpapakumbaba. Ang ranggo, kapangyarihan at responsibilidad ay dapat laging may kasamang pagkilala na umaasa rin tayo sa awa at gabay ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 18, verses 21 to 35, tinanong ni Pedro sa Jesus, Panginoon, ilang beses ko bang patawarin ang aking kapatid? Hanggang 7 beses ba? Akala ni Pedro ay sapat na ang 7 beses. Ngunit sinabi ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 77 beses. Hindi ibig sabihin ito na bibilang tayo ng pagpapatawad. Ang ibig sabihin ni Jesus ay ang pagpapatawad ay dapat maging bahagi ng ating pagkatao. Ikwinento ni Jesus ang talinghaga tungkol sa isang alipin na pinatawad ng kanyang amo sa napakalaking utang. Ngunit nang sinisingil naman niya ang maliit na utang ng kanyang kapwa alipin, hindi siya nagpakita ng awa. Kaya ito'y nagpapaalala sa atin kung gaano kalaki ang awa ng Diyos sa atin, ganoon din ang dapat nating ipakita sa iba. Sa inyong trabaho, madalas ninyong makita ang pagkakamali ng tao. Madalas ninyong makita ang pagkakamali ng tao, mga lumalabag sa batas, nagkakamali sa tungkulin, o nagkukulang sa responsibilidad. Mahalagang panatilihin ang disiplina at kaayusan. Ngunit, paalala ng Ebanghelyo, kahit may hustisya, dapat manatili ang pagiging makatao at maawain. Sa trabaho at sa pamilya, may mga pagkakataong, may mga taong makakasakit sa atin. Isang kasama sa opisina, isang nakakataas o nakabababa, o kahit sa isang pamilya. Kapag kinimkim natin ang galit, unti-unti nitong sinisira ang ating kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang tama ang ginawa ng iba. Ngunit ito ay pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit at hinanakit. Para rin sa pamilya ng uniform personnel, mahalaga ang awa, presensya, at pag-unawa, lalo na sa harap ng stress, pagod, at mga sakripisyong kaakibat ng serbisyo. Mga kapatid, araw-araw tayong tumatanggap ng awa mula sa Diyos. Araw-araw niya tayong pinapatawad
at binibigyan ng panibagong pagkakataon. Ngayon, inaanyayahan tayo ni Jesus na gawin din iyon sa ating kapwa. Kailangan ng ating bayan ang mga taong may tapang at disiplina sa serbisyo. Ngunit higit sa lahat, kailangan nito ang mga taong may pusong marunong magpatawad at magpakita ng awa, sapagkat ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa kapangyarihan, kundi sa pusong marunong magpatawad. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, salamat sa iyong walang hanggang awa sa amin. Turuan mo kaming magpatawad sa mga taong nakasakit sa amin. Alisin mo ang galit at sama ng loob sa aming puso. Patatagin mo ang mga lingkod ng bayan at pagpalain mo ang kanilang pamilya. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.